Do you feel emotionally burdened? Na para bang may lungkot o lumbay sa puso mo? Yung masabi mo na may hindi talaga okay. Hmm. Maaaring pinipilit mo maging okay pero may hindi talaga okay sa pakiramdam mo. Pero hindi mo rin alam kung ano ba yon. Ano ba yon talaga? Well, I have good news for you, kapatid. Kung malalaman mo kung ano ang epekto sa kalooban ng isang tao na siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, at kung malalaman mo rin kung ano ang dulot or epekto kapag ang puso ng isang tao ay malinis o lilinisin ng Diyos, sigurado akong malaking pagpapala ito sa iyo. Hello, I'm Gene Zerwan. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. In this podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. And we aim na magkaroon ka ng awareness about mental health and inner healing at magkaroon ng balancing spirituality. So, welcome to episode 26, God's Cleansing Transforms Our Heart. In today's podcast, we will discuss how God forgives us and likewise cleanses us. Yung mapatawad tayo ng Diyos at malinis din tayo ng Diyos. You will understand today that when a person comes to God in humility, God is not just satisfied to forgiving or in forgiving you. He likewise wants to cleanse us sa ating mga puso at ating mga kalooban. Ang tanong ngayon ay, gusto mo ba maranasan ang galak na ikaw ay patawarin ng Diyos at linisin din ng Diyos ang iyong kalooban? Okay, so well, if you're new to this podcast, consider to follow and subscribe po sa Speak to Inspire podcast. Tayo ay nasa Apple Podcast at nasa YouTube din. So today, let's listen to this podcast. Itong ating truth po, this episode po ngayon, God is able to forgive us and cleanse us. Okay? So, paki-note lang po yung salitang cleanse us. At mapansin nyo, that will make a pivotal point sa buhay po natin. Okay? In Tagalog, ang Diyos ay may kakayanang patawarin tayo at linisin tayo. And you may be asking, ano ibig sabihin nung linisin tayo or cleanse us? Alam natin na may benefits ang pagligo. Okay? Nakaka-refresh. Ang pagligo pala, hindi lang yan physical cleansing. May connection po yan, mga kapatid, even sa ating disposition sa buhay. Kung ikaw ay talaga naguguluhan, papasin nyo may mga pelikula na pag isang tao naguguluhan, nasa shower, okay? Nagkakaroon yan ng emotional effect sa atin, yung mga ano na yan. And as we can see, we are connected sa ating buong pagkatao. So ang pagligo na physically ay talagang physical lang on the outside talaga, pero may emotional benefit pala ito. To the point na you are also refreshed kapag ikaw ay naliligo, nare-refresh ka emotionally even sa pagligo mo. So tuloy ko lang na. Okay, let's go back sa verse. Ang sabi sa English ay, He or God is faithful and just to forgive us and our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Maybe alam na ninyo yung forgive. Okay? Alam na natin, malinaw na sa atin yan. So I'd like to focus doon sa cleanse us. How does God do yung cleansing na ito? Paano magagawa ni Lord yung cleansing na yan? At ano bang ibig sabihin yan? In essence, yung cleanse ay hindi lang siya New Testament word, Old Testament din siya. Ang mga merong leprosy, ang tawag sa Old at sa New Testament ay mga unclean. At sa iyong pagtingin sa sarili mo na o pagsigaw sa ibang tao na I'm unclean, you are telling them I am physically unclean because may sakit ako and I'm ritually unclean. Hindi ako pwedeng makijoin sa whatever na gawain and ako ay unclean to the point na mahawa kayo sa akin. So,
With that, mga kapatid, there is this challenge sa atin ngayon na, okay, ano sinabi ni John to forgive us and cleanse us? May kinalaman yun in context ng buong Bible, mga kapatid. 'Di ba? So yung context na ito in the Bible, ang tinutukoy niyan ay walang iba kundi yung hindi lang physical, kundi emotional. Kasama dyan yung cleansing part, the emotional part. Okay, tuloy ko lang po. In Tagalog, okay, yan yung buong context niya. If we say we have no sin, so ang nagpaparumi sa atin, mga kapatid, is sin. Now, ayoko lang tingnan nyo ito na okay lang, mag-repent ka. Okay? Tingnan nyo to, mga kapatid, on the side ng emotional and inner healing part. Okay? Tingnan nyo ito doon sa part na ito. We need cleansing from our wrong decisions. We need cleansing from everything na na nagpadumi sa atin emotionally, okay, even physically. Ang isang tao na may clinical state of depression, mga kapatid, ay clear talaga na uh, marumi din siya. Nagiging marumi ang kanyang disposisyon sa buhay. Okay, tuloy ko. So that's Tagalog, linisin tayo. So let me share this sa inyo, mga kapatid. What's great about God's forgiveness? Mabilisan lang. Dahil gusto kong pag-focus to sa cleansing. What's great about God's forgiveness? God never fails. Kumbaga, yung pagsasabi ng Panginoon na I will forgive, walang failure yon. Every time you come to the Lord, every time we come to the Lord, He will forgive us. And forgiveness is certain. Okay? Ibig sabihin kung ano yung gustong puntuhin na kung saan yung saan natin kailangan ng forgiveness ng Panginoon, there, God will speak to us. Okay? At hindi ipagkakait ng Panginoon. His faithfulness guarantees restoration. Okay? At ito pa. Okay, nasa na isa? Kailan pala ilabas to? Yun. No sin is too great to God. Okay, tingnan natin. Ilabas ko na ito para mas makita nyo na ng tuloy-tuloy. No sin is too great to God. Okay. Mm-hmm. Ang sin, alam natin, mga kapatid, hindi lang yan ginagawa ka na parang religiously hindi ka dapat mag-breaking of the bread. Di ba? Ang sin, mga kapatid, can distort everything in us. Yung feeling natin, tama, nangungusap na si Lord, at pag nangusap si Lord, ginaganto natin si Lord. In Jesus' name, lumayo ka. Ayoko sa iyo. Yung pala, si Lord na pala iyon. So, that's the basic problem, mga kapatid. Okay, tuloy natin. How God's cleansing transforms us. Okay, labas ko na. Cleansing is total, mga kapatid. It's not something na parang wala lang. O pag hindi okay, hindi okay. Partial lang, hindi kumpleto. Forgiveness, mga kapatid, and cleansing, lalo na cleansing, it's total, pero paunti-unti iyan. Okay, labas ko na lahat. Ayan. So, ano yung pangalawa? Cleansing purifies the heart. So, pag sinabi ni Lord dun sa verse na siya'y tapat at banal na tayo ay papatawarin at lilinisin, brethren, listen here. Even ang ating emotional side ng buhay, lilinisin ng Panginoon. Nakakita na kayo ng isang Kristiyano na miserable? Pag sinabing miserable, yan yung aburido sa buhay, lulubog, lilitaw, at hindi niya maintindihan ang sarili niya. Okay? Hindi lang siya struggle on the part ng sin, kundi struggle din siya sa kanyang emotion. One way or the other, tayo yan eh. Pero the more na tayo ay hindi nakikleanse, mga kapatid, the more we need ng
purification ng Panginoon down to our hearts. Okay? Hanggang dun. So, there is something na kailangan nating ma-realize dahil dyan. Okay, dyan ba kayo? Cleansing brings new life. So, this cleansing na kailanganin natin, mga kapatid, ito yung sabi ng iba na parang, ay, na-born again uli ako. Kaya I see things in a new way. That's new life. At ito pa, number 4, cleansing empowers the repentant. Kung i-check niyo ang context ng John, 1 John especially, may kita nyo doon na if you say you love your brother, you love God, and yet hindi mo nakikita, cannot love your brother whom you see. So, yung kalituhan natin will immediately come to a halt kapag nasabi natin na, okay, ito pala ang buhay ko. I'm not that repentant. Okay? Ano pa ba ito? I'm not that repentant pala. And then when you see, what happens now, mga kapatid, ay you see clearer and nagiging magaan ang feeling mo. Nagkakaroon ka ng kakaibang pananaw na. Nagkakaroon ka na ng something na hindi lang basta-basta, yun lang, parang wala lang. Your life now becomes more inspired. Sumisigla ka bilang Kristiyano. You find parang na-reborn again ka. Nakita mo yung cleansing and inner healing ng Panginoon. Masabi na parang ang linis-linis ko. Yung cleansing na sinasabi sa Bible, hindi man ito pinangalanan, mga kapatid, ng Bible na, that's inner healing, that's mental health. Hindi man yan pinangalanan ng ganun in the Bible, pero it is clear now sa atin na yun din ang tinutukoy ng Bible. So, we need inner healing. We need the cleansing of God, not just the forgiveness of God. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Don't stop there. Proceed sa next. And what's the next? What's the next? Yun yung cleansing ng Panginoon. God forgives and cleanses completely. Receive His forgiveness, let go of guilt, and walk in renewal. So, magkaroon lang tayo ng konting pause for a few seconds, mga kapatid. I pray mag-sink in deeply sa heart natin ngayon that God does not want only to forgive you, to remove judgment from you. God wants to cleanse you. Salamat sa iyong pakikinig, and maybe you can share this to your friends or other family members, and they can benefit din sa iyong napakinggan. Okay? So, God bless you po, and see you again on the next podcast.